Nakahiligan na ni June ang magtinda kahit noong hindi pa siya ulila sa mga magulang. Hanggang ngayon na nakapangasawa na siya ng isang tindera ay kontento pa rin siya sa pabarya-baryang kita. Ang mahalaga ay masaya siya sa kanyang hanapbuhay dahil sa awa ng Diyos ay nakakagawa naman siya parati ng paraan upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Nagsimula sa pagkakaibigan na nauwi sa pagkakamabutihan ang relasyon ni June at Marilyn. Si Marilyn ay isang byuda na may 3 anak. Sa kabila nito ay minahal pa rin siya ni June. Naging customer ni Marilyn sa kanyang fried chicken stand noon si June. Napansin kaagad ni June ang kasipagan ni Marilyn kaya nagpasya siyang ligawan ito. Ngayon ay 2 taon na silang nagsasama sa iisang bubong. Nagsama na po kami ni Marilyn. Nagtitinda po ako ng kape, tinapay, biskwit, nilagang itlog sa terminal ng tricycle sa Admiral. Yun po, pagkagabi po kasi ang tinda nun hanggang umaga. Siya naman po, pagka merong tinatawag po siya ng kakilala niya, naglalaba siya. Merong pagagawa sa kanya, magpapalinis ng bahay. Madaling araw pa lamang ay lamanan ng kalsada si June. Madalas siyang nakaposte sa mga matataong lugar. Labing-4 na taon ang tanda ni Marilyn kay June. Gayunpaman, ang 5 taon nilang pagkakaibigan bago magsama ang isang bagay na nagpatatag sa kanila, maliban pa sa unawaan at pagbibigayan sa isa't isa. Nagtutulungan sila lalo na sa aspetong pinansyal. Si Marilyn ang nagluluto ng puto, pulburon at yema. Si June naman ang nagtitinda. Tulad ng pag-ikot ng gulong ng kanyang bisikleta, pinapaikot din lamang ni June ang kanyang puhunan sa halos tuloy-tuloy na pagtitinda sa maghapon, katulong si Marilyn. Yung bento po ni June sa buko salad niya, kasi sa umaga po siya nagtitinda ng buko salad, bago po magtanghali, nakakabenta na po siya. Hinihiram ko po sa kanya yung pera, mga halagang 100 o 150. Hinihiram ko po sa kanya yung pera na yun para ibili ko po ng gatas. Tsaka lahat po ng kailangan para makaluto ng yema. Pag nailuto ko po yun, bago po magtanghali, naititinda ko po yun bago maggabi, naibebenta ko po yung yema, naibabalik ko rin po sa kanya yung pera. Maaari nang kumita si Marilyn ng 100 piso mula sa 150 pesos na kapital na kanyang hiniram kay June. Sa pamamagitan nito ay nakakapagtabi si Marilyn ng puhunan sa paggawa naman ng puto. Nakakabili na rin siya ng bigas at iba pang pangangailangan ng isa niyang anak na nakapisan pa sa kanila. Ganito sila magtulungan ni June. Salitan sa gastusin. Kung sino ang mayroon ay siya ang magbibigay. Subalit tulad ng ibang negosyo, namimili din ng panahon ang mga inaangkat na paninda ni June, gaya ng buko salad. Sa ganitong sitwasyon, dumidiskarte si June upang kumita pa rin siya ng sapat para sa kanilang mga gastusin. Hindi na baling mas maliit ang kanyang maging tubo, basta maubos lamang kung anuman ang kanyang inilalako. Sa buong panahon ng pagsasama nila ni Marilyn, iniiwasan nila ang magtalo ukol sa pera. Idinadaan nila parati sa maayos ang usapan sa tuwing sila ay may problema. Para kay June, mapalad siya sapagkat hindi mapaghanap ng wala si Marilyn. Nagkakasya na lamang sila kung ano ang mayroon. Dahil sa kabaitan ng asawa, naisilingin ni June na magkaroon si Marilyn ng sarili niyang pagkakakitaan. Ito ang dahilan kaya naisip niyang lumapit sa ating programa.
nabibigyan po kami ng pagkakataon. Yun ho sana ang gusto kong i-ano doon sa pera na paggagamitan doon po sa negosyo namin dati. Pinagkakaloob po sa inyo ni Kuya Daniel sa programang ang Munting Pangarap para sa inyong pangangailangan at the same time doon sa inyong pagtitinda ng mga puto, yema, pandesal, Kaya meron din mga ganito. Yan, magagamit ninyo ito, pati yung mga grocery items ito ay pinagkakaloob sa inyo ni Kuya Daniel. Sa pagtulungan siyempre ng ang Dating Daan Foundation, Kamanggagawa Foundation at ang ating mga kasamahan sa ang grupong Ang Dating Daan sa pangungunan ni Brother Eli Soriano. Tanggapin mo rin itong munting puhunan na kaloob ng Kuya Daniel natin. Salamat po sa Diyos. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at kay kapatid na Daniel po at kay Brother Eli po. At sa mga staff po na nagpatulong din po sa UNTV staff po. Papasalamat po ako. Ako'y magkakamtan na sisilayan. Iyong matatanaw ang kinabukasan. Manalig at panatilihin ang pusong may katapatan. Munting pangarap mo'y iyong Sana yun ito ay magsilbing umpisa sa inyo na ang gustong makita siyempre ni Kuya Daniel at ni Brother Eli na ito ay inyong mapagbuti ang inyong paghahanap buhay, magkatuwang kayo ng iyong asawa na mapaunlad para doon sa inyong mga pang-araw-araw na mga pangangailangan at sana kayo ay yumabong ang inyong paghahanap buhay at para makatulong din kayo sa iba, hindi lang yung ating sariling mga pangangailangan. Sana pagbutihin ninyo ang paghahanap buhay at dagdag pang sikap at siyempre pa, yung laging pagtawag sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan yun.